Pastor, just recently convicted cyber libel journalist Maria Ressa disclosed, and I quote, "If I go to jail unjustly, Filipino citizens lose far more than I do." End of quote. Her statement comes, Pastor, as Reza loses her appeal against a conviction for cyber libel, just days after authorities ordered her online news site Raptor to shut down. Do you think Filipinos would lose more, Pastor, if Maria Ressa goes to jail? Tingnan natin yung sinabi niya. Sabi niya, if I go to jail unjustly. Unjustly? Really? Seriously? Dinimanda ka dahil sa cyber libel. Okay? Sinong nag-cyber libel? Ikaw. Sinong nilibel mo? Isang private citizen na businessman. Kung di ko nagkakamali, ang kanyang pangalan ay William Keng. Hindi ko alam kung ano yung pangalan niya. Yun na ba yun? William Keng? Keng ang apelido eh. Oh. Dinimanda ka dahil sa sinabi mo. At itong taong ito, tinawagan pa kayo para baguhin ang istorya ninyo. Oh. Indes na mag-apologize kayo, itinuloy pa ninyong lalo. Ikaw ang pamuno nito. Pati yung writer mo. Unjustly? Oh. Dinimanda ka, kumuha ka ng abogado mo, di ba? Oh. Nagkorte kayo, di ba? Natalo ka sa Court of First Instance ata yun. Pagkatapos, dinala doon sa Court of Appeals. A regional trial court ata yun. Tapos, nag-Court of Appeals ka. You went through the process. Tapos, hindi tinanggap yung appeal mo. The Court of Appeals, yung appeal mo, dinismiss. So, in-uphold nila yung conviction mo as a cyber libel criminal. Unjustly. Saan ang unjustly doon? Oh, nagpa-fact-check ka, fact-checker ka ng Facebook. Pagkatapos, hindi mo na fact-check sarili mo. Hindi mo man minimension si William Keng na nagdemanda sa iyo. Pinapalabas mo pa sa abroad na ang nag-aapi-api sa iyo ay ang gobyerno. Oh, di ba kasinungalingan yun, Maria Ressa? I-fact-check mo sarili mo. Oh, fact-checking, unjustly? Kung unjustly, bakit ka kumuha ng abogado para ipagtanggol lang sarili mo? You went through the process. You went through the judicial process of our country. Oh, natalo ka sa unang korte. Nag-appeal ka doon sa Court of Appeals. Tinurn down ang appeal mo. Meron ka pang isa, Supreme Court. Oh, you went through the process. Natalo ka. Saan ang unjustly dito? Kaya yung reporting mo, mali lahat eh. Ikaw ang nagpe-fake news eh. Oh, Filipino citizen, sabi mo, lose far more than I do. Ha? Really? Seriously? What will we lose if you go to jail, Maria Ressa? What will we lose? The biggest termite of the pillar of our democracy that you are trashing everywhere. That is what we will lose. A mother termite that knows the pillar of our democratic system by being biased in your fake news. Oh, yun ang kami, we will lose far more than you do. What will we lose? You are the least trusted. Tignan mo yung mga comments. Lahat ayaw sa iyo. Hindi nyo nababasa yung mga comments ng bansang Pilipinas? Oh. Nalungkot ba sila na ikaw ay sasara? Nagbubunyi, nagpipiesta, na mawawala na kayo sa pamamahayag na hindi tama. So, ito, i-fact-check mo itong mga sinasabi mo. Kabaligtaran to eh. You are the one who lose everything, not us.
What we lost is another headache. We lost a termite, we lost a headache, and we lost someone that gives us kabag every day. So, yung conviction mo, yun na yun. You went through the judicial process. Never ka nag-mention nga nagdemanda sa iyo si William King. Never ka nag-mention na siya nakipag-usap pa yata sa inyo para baguhin ang istorya niyo. Never mo minention ang mga facts of the cases eh. Binubulag mo ang mga tao, lalo na sa abroad, na inaapi-api ka dito, na kinukuha yung freedom of speech mo, pati yung press dito, hindi na malaya. Naku. Oh. No one is above the law, Maria Ressa. No one is above the law. In the Philippines, no one is above the law. Kahit ikaw pa, kahit pa foreign funded ka. So, wag mo nang linlangin ang mga Pilipino sa mga statements mo. Wag mo nang ipagmatuwid ang sarili mo sapagkat harapin mo na ang katotohanan na itong Rappler, kung iyong napansin, nakita ng buong Pilipinas, it is a media for demolition. It's not a media for construction. It's not a media in the Philippines that is for nation building. It is a media in the Philippines that demolishes the image of our nation, especially abroad. Doon ka nagpapasundayag, doon ka nagpapatutsada, nagpapabilib ka doon. Hindi ka naman natatunay na Pilipino. Nagpapagamit ka lang sa mga foreign interest. And akala mo yung mga Pilipino hindi matalino. Matalino ang mga Pilipino. Alam nila. Kaya walang bleeding heart na na-uphold ang conviction mo. There's no bleeding heart. Look at the comments. Look at the comments on social media. There is not one bleeding heart that is crying for you. They are all happy. Yes. Ganyan. Ay, harapin mo yung katotohanan. Oh. You are blinding yourself to the truth. Oh. Tapos, ang masama pa riyan, kayo pa yung nagmamatuwid na kayo ang dapat lang pakinggan kasi kayo lang ang matuwid. You are so, I don't know what I call it. Kailangan magmagikera ka na lang kasi marunong kang maggawa ng ilusyon eh. Mag-aral ka na lang magmagikera kasi mahilig ka sa ilusyon. Dapat ang tawag sa iyo illusionist eh. Diba? Ilusyon nung sa iyo na ikaw mahal ka ng Pilipino. Hindi. Hindi, Maria Ressa. Hindi ka mahal ng mga Pilipino.